Ang lamay ni Lolo, isang lugar para magluksa, naging pugad ng mga ahas. Doon, sa harap mismo ng kabaong niya, narinig ko ang salitang bumaluktot sa aking sikmura, pera. Hindi pa nga lumalamig ang katawan ni Lolo, pero ang mga tita at tito ko, abala ng pag-awayan ang kanyang ari-arian. Ang bawat bulong, bawat parinig, ay parang punyal na tumatago sa puso ko. Alam mo na, Elena, narinig kong bulong ni Tita Lorna, na halos sumilip na sa loob ng kabaong ni Lolo na parabang naghahanap ng nakatagong susi. Ang laki ng lupa ni Lolo sa Batangas, tapos yung bahay sa Forbes. Saan kaya mapupunta ang mga yan? Nanginginig ako sa galit. Hindi sila naghahanap ng katarungan kundi kayamanan. At hindi ko pa noon alam na ang kasakimang iyon ang magiging simula ng isang paghaharap na magpapabago sa lahat, isang paghaharap na hindi nila kailanman inaasahan. Ito ang kwento ng paano ko nahanap ang kapangyarihan sa pinakaabalang sulok ng aking mana at kung paano ito naging pinakamabangis na paghihiganti. Para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Bilang si Clara, isang babaeng nasa kalagitnaan ng 20s, nabiyayaan ako ng isang mukha na madalas mapansin, matangos na ilong, malalaking mata, at mahabang buhok na kulay tsokolete. Mayroon akong sariling kinang na hindi matutumbasan ng alahas. Nagsisimula pa lang ako sa aking karera bilang isang architect, at masaya ako sa bawat disenyo na nagagawa ko, sa bawat proyektong na isa sa katuparan ko. Ang simple kong buhay ay puno ng pangarap at ambisyon, malayo sa ingay ng kayamanan at matinding pagnanasa ng pamilya ko. May sarili akong apartment na pinaghirapan ko, malayo sa mansyon ng mga magulang ko. Gusto ko ng sariling espasyo, ng kalayaan na hubugin ang sarili kong kapalaran ng walang bahid ng paghuhusga. Ito ang dahilan kung bakit, sa lahat ng apo, tanging ako lang yata ang malapit na malapit kay Lolo Eduardo. Hindi niya ako kailanman sinukatan sa kung gaano kalaki ang aking ambisyon sa pera, o kung gaano ako kaglamorous kumpara sa ibang pinsan ko na ang buhay ay nakapost sa social media. Nakita niya ang lampas sa aking panlabas na anyo. Nakita niya ang aking pagmamahal sa mga libro, ang aking pagkahilig sa tahimik na pagmumuni-muni, at ang aking pagpapahalaga sa simpleng presensya. Madalas, pagkatapos ng aking trabaho, didiretso ako sa mansyon niya. Hindi para kumain ng masarap o makipagtsismisan sa mga kamag-anak na laging naghahanap ng bagong balita. Direkta akong pupunta sa kanyang library, isang napakalaking silid na puno ng matatandang aklat, amoy luma at pinagsamang kasaysayan. Ang bawat estante ay punong-puno ng mga kwento ng mga kaalaman. Doon kami magbabasa ng sabay, o minsan, magkukwento siya ng kanyang kabataan, ng mga pakikipagsapalaran niya sa negosyo. Masaya ako sa bawat segundo na kasama siya doon. Sa lahat ng ari-arian niya, ang library na iyon ang pinakamamahal ko. Ito ay hindi lamang isang silid, ito ay isang santuwaryo ng karunungan, ng kanyang mga alaala, at ng aming koneksyon. Doon ko natutunan ang halaga ng kaalaman, ang kapangyarihan ng mga kwento, at ang kahalagahan ng pagiging totoo sa sarili. Ngayon na wala na siya, tanging ang mga alaala na lang ng library ang nananatili. Isang alaala na parang isang yakap mula sa kanya, na kahit sa kanyang pagkawala, ay patuloy pa ring gumagabay sa akin. Ang bawat aklat ay naglalaman ng isang piraso ng kanyang kaluluwa, at sa bawat pahina na aking binuklat, ramdam ko ang kanyang presensya. Ang unang malaking pagkagambala sa tahimik kong mundo ay dumating sa araw ng pagbabasa ng testamento ni Lolo. Nagtipon ang buong pamilya sa mansyon, kasama ang abogado. Ang hangin ay mabigat sa tensyon, bawat isa ay may nakatagong pag-asa at pagdududa. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskara na pilit na pinipigil ang emosyon, ngunit ang kanilang mga mata ay naglalagablab sa paghahangad. Halos kitang-kita ang kanilang mga isip na nagkukumpara ng mga bahay, lupa at bank accounts. Nagsimulang magbasa ang abogado. Ang mukha niya ay walang emosyon, habang ang mga kamay niya ay maingat na humahawak sa testamento. Binanggit niya ang iba't ibang ari-arian, ang malalaking lupain sa probinsya, ang mga commercial building sa syudad, ang mga shares sa iba't ibang kumpanya. Bawat isa ay may katumbas na buntong hininga ng pagkabigo mula sa isang tita, o isang bahagyang ngisi mula sa isang tito na tila ba nakuha na niya ang kanyang hinihintay. Ngunit sa bawat pagbasa may isang twist. Ang bawat ari-arian ay nakatalaga sa isang trust na pamamahalaan ng isang neutral na bangko. Ang kita lang ang ibabahagi sa mga anak ni Lolo. Ang kanilang mga mukha ay isa-isang bumagsak,
ang pagkabigo ay naglabasan na parang isang malaking bula na biglang pumutok. Ang kanilang inaasahan na direktang pagmamay-ari ay naging isang pondo na may kontrol. At doon na dumating ang bahagi na nagpabago sa lahat. Ang boses ng abogado ay bumaba ng bahagya, tila mayroong espesyal na pagbibigay diin. At ang luma at maalikabok na library, kasama ang buong bahay kung saan ito nakatayo, ang dating mansyon ng pamilya sa San Lorenzo Village, ay ipinapamana ko sa aking apo, si Clara de la Cruz. Biglang bumalot ang nakakabinging katahimikan sa silid. Ang mga mata ng lahat ay lumipat mula sa abogado patungo sa akin. Ang mga tita at tito ko ay tumitig sa akin na para bang nagkaroon ako ng dalawang ulo, o mas masahol pa, na para bang ako ang sanhi ng kanilang mga pagkabigo. Ang pagkabigo kanina ay napalitan ng matinding galit at pagtataka. Ang library. Isang lumang bahay na puno ng alikabok at pinaglumaan na libro. Bakit sa akin? Si Tita Elena ang unang bumulalas, ang kanyang tinig ay matalim na parang balaraw. Ang luma at halos gumuho ng bahay na yan. At ang library na walang halaga? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na para bang ako ang may kasalanan sa lahat ng kanilang kasawian. Bakit si Clara? Ano bang espesyal sa kanya para makuha ang pinakalumang bahagi ng ari-arian ni Lolo? May ginawa ba siyang panggagayuma? Nagsimula na ang bulungan, ang mga salita ay parang suntok sa hangin. Niloloko niya si Lolo, may pinainom yata siya kay Lolo, ambisyosa, napakawalang hiya. Ito ang mga salitang naririnig ko mula sa mga bulong-bulungan na tila ba hindi ko sila naririnig. Ramdam ko ang mainit na tingin nila sa akin at ang pagtaas ng dugo sa aking mukha. Nakaramdam ako ng matinding pagkailang at sa parehong oras, isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Wala akong ginawa para makuha ang tiwala ni Lolo, kundi ang maging totoo sa aking sarili. Hindi ko pa lubos na naunawaan kung bakit ito ang ibinigay niya sa akin, pero alam kong may mas malalim na dahilan. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang sila, bawat isa, at nakita ko ang kaluluwa ng kanilang kasakiman. Ang kanilang reaksyon ang nagpatunay sa akin na ang bagay na ibinigay sa akin ni Lolo ay mas mahalaga kaysa sa tinitingnan nila. Alam kong ito ay simula pa lang ng isang mahabang laban. Mula noon, tila nagkaroon ako ng malaking target sa likod ko. Ang pagtanggap ko sa mana ni Lolo, ang lumang library at ang bahay kung saan ito nakatayo, ay nagpakawala ng isang alon ng pagkapuot at panunulsol mula sa aking pamilya. Hindi na sila basta nagbubulungan, direkta na nilang ipinaparamdam ang kanilang pagkadismaya. Ang bawat pagkakataon ay ginagamit nila para iparamdam sa akin ang kanilang pagkasuklam. Clara, alam mo naman, si Lolo, medyo nagkakaedad na, sabi ni Tita Elena sa isang family dinner na may mapanlin lang ng ngiti na halos hindi na umabot sa kanyang mga mata. Baka nalimutan niya ang tunay na halaga ng mga ari-arian. Ang library na iyan, magkano lang ba ang maibibigay niyan kumpara sa mga lupain? Sayang lang ang oras mo dyan. Nagpapahiwatig siya na para bang ako ang nang-abuso sa kahinaan ni Lolo, na para bang ako ang pumilit sa kanya. Nga, Clara, singit naman ni Tito Robert, ang asawa ni Tita Elena. Ang kanyang boses ay tila nagtatago ng isang bagay na masama. Alam mo, kung ibebenta mo na lang yan, hati-hati tayo sa kita. Mas malaki ang pakinabang mo kaysa sa manatili kang nag-aalaga ng mga lumang libro na puro alikabok. Ang tono niya ay parang nagbibigay siya ng payo, pero ang totoo, pinipilit niya akong ipamigay ang mana ko. Ang bawat salita ay parang isang patalim na sinusubukan akong sugatan. Hindi ko na mabilang ang dami ng pagkakataong nilapitan nila ako para hikayatin akong ipagbili ang bahay at ang library. Minsan, may nag-aalok pang bilhin sa akin ng kakarampot na halaga, para lang daw hindi ako mahirapan at para mawala ang sakit ng ulo. Tis! Alam kong niloloko lang nila ako. Ang masakit pa, nagsimula na silang magkalat ng mga kwento tungkol sa akin sa mga kamag-anak. Niloloko niya si Lolo, may pinainom yata siya kay Lolo, ambisyosa, gold digger. Ito ang mga salitang naririnig ko mula sa mga bulong-bulungan sa bawat family gathering. Ang mga dating hiningitian ko ay lumalayo na ngayon sa akin. Ang mga pinsan ko na dating katuwaan ko ay umiiwas na, tila ba may nakakahawa akong sakit. Nag-iisa na lang ako. Ang aking mundo ay naging mas maliit, ang aking tiwala sa pamilya ay unti-unting naglaho. Ngunit sa halip na sumuko, lalo akong nagkaroon ng pagtataka. Bakit ganoon na lang ang kanilang pagpupumilit?
Bakit ganito ang galit nila sa isang walang halaga na mana? Nagsimula akong magduda. Hindi lang ito tungkol sa pera, may mas malalim na dahilan. Mayroon bang nakatago sa library na iyon na hindi ko pa nakikita? Ang mga libro, ang amoy ng luma, ang alikabok, lahat ng iyon ay nagsimulang magbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam kong may isang lihim na nagkukubli sa mga pahina, naghihintay na matuklasan. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Ang sitwasyon ay lalong lumala, umabot sa puntong hindi ko na mapagkakatiwalaan ang sarili kong anino. Ang mga passive-aggressive na komento ay naging mas tahasang banta. Akala nila ay madadala ako sa takot at pagdududa, ngunit ang totoo, lalo nilang pinatatag ang aking loob. Ang bawat pananakot ay nagiging apoy na nagpapalakas ng aking determinasyon. Isang araw, habang papunta ako sa library, natagpuan ko ang pinto na nakakandado. Hindi lang basta nakakandado, may nakalagay pang isang maliit na karatula na nakasulat sa pangit na sulat kamay, under maintenance. Strictly of entry. Danger. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Agad kong tinawagan ang kumpanya na nangangalaga sa ari-arian ni Lolo, ang iisang kumpanya na may otoridad na magsagawa ng anumang pagbabago sa property. Walang nakatakdang maintenance sa library, Miss De La Cruz, sabi ng manager sa kabilang linya, tila nagtataka sa aking tawag. At wala kaming inilagay na ganyang karatula. Mukhang may nagmamanyobra sa likod niyan. Ang dugo ko ay kumulo. Nagpapanggap silang inosente, pero alam kong ang mga tita at tito ko ang may pakana nito. Sinusubukan nilang pigilan akong makapasok sa library na para bang may itinatago sila. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tita Elena, hindi ba dapat na ibigay mo na lang ang bahay na iyan? Wala namang pakinabang iyan sa iyo. Marami ka pa raw kasong haharapin kung patuloy kang makikipaglaban. Mag-ingat ka. Sinundan niya ito ng 3 emoji na parang nagta-thumbs up, na lalong nagpakulo ng aking dugo. Ang huling salita niya, mag-ingat ka, ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Nagkaroon din ng mga di inaasahang pagbisita mula sa mga abogado na pinadala ng mga tiyuhin at tiyahin ko na nagbabanta ng mga demanda sa undue influence kay Lolo. Pinipilit nilang pabulaanan ang huling testamento na nagsasabing hindi raw nasa tamang pag-iisip si Lolo noong isinulat niya iyon. Nakakatawa dahil si Lolo ang pinakamatalinong tao na nakilala ko. Ang kanyang isip ay matalas hanggang sa huling sandali. Hindi siya basta-basta mauto. Ang mga banta nila ay hindi nakapagpatinag sa akin. Sa halip, lalo nitong pinalakas ang aking determinasyon. Nag-aral ako ng batas tungkol sa testamento. Gumawa ako ng sarili kong research tungkol sa mga legal na proseso. Kahit na nahihirapan, hindi ako susuko. Ito ang mana ni Lolo at ipaglalaban ko ito, anuman ang mangyari. Ang kanilang desperasyon ay nagpapatunay na may mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Naramdaman ko ang lamig ng takot sa tuwing naiisip ko ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata, puno ng kasakiman, ay nagpapakita ng kanilang tunay na hangarin. Subalit, sa bawat pagsubok, lalo akong nagiging matatag. Alam kong mayroong isang bagay na nakatago, isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng ito. Ang kanilang desperasyon ay naging malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng isang lumang bahay, ito ay tungkol sa isang bagay na mas malalim. Para sa kanila, ito ay isang laro ng kapangyarihan. At sa larong ito, ako ang nasa gitna. Ang paglala ng sitwasyon ay umabot sa sukdulan. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, ramdam ko ang lamig ng hangin sa aking likod. Nagsimula akong maglakad ng mabilis, ang tibok ng puso ko ay bumilis. Pinaramdaman ko sa aking sarili na baka katang-isip ko lang ito, baka pagod lang ako. Pero nang marinig ko ang yapak sa likod ko na lalong lumapit, kinabahan ako. Isang anino ang sumunod sa akin. May nakita akong lalaki na may nakatakip na mukha. Nang lumingon ako, mabilis siyang nagtago sa likod ng isang kotse. Mabilis akong naglakad, halos tumakbo, at sa paglingon ko ulit, wala na siya. Ngunit ang pakiramdam ng takot ay nanatili. Nagsimula akong magpanik. Hindi na ito simpleng pagkalat ng tsismis o legal na banta. Delikado na ito. Kung gaano sila kadesperado, ganoon din ako nagiging matatag. Napagtanto kong hindi na lang ito tungkol sa pera o bahay. Para sa kanila, ito ay isang laro ng kapangyarihan, ng dominasyon. At sa larong ito, ako ang nasa gitna,
ang pinakahuling hadlang sa kanilang kasakiman. Sa kabila ng takot, lalo akong bumalik sa library. Sa mga panahong ito, ang library ang naging kanlungan ko, ang aking kuta laban sa mundo. Ang bawat sulok nito ay puno ng alaala ni Lolo. Doon ko naramdaman ang kanyang presensya, ang kanyang payapang tinig na tila gumagabay sa akin. Nagsimula akong maghanap ng anumang bagay na maaaring may koneksyon sa mga problema namin. Nagsimula akong maghanap ng mga lumang sulat, mga dokumento, o kahit ano pa na maaaring nakatago. Bawat libro ay tinitingnan ko, bawat pahina ay binabalikan ko ng may pag-asa. Ang mga tita at tito ko ay patuloy na nagpaparamdam. Nagpapatawag sila ng family meetings na hindi ko naman dinadaluhan, alam kong isa lang itong paraan para ako ay ma-pressure. Ang bawat isa sa kanila ay parang nagpapaligsahan sa pagpaparinig, sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Hindi ko sila pinansin. Ang focus ko ay ang library. Sa bawat oras na ginugol ko doon, mas lalo akong naging determinado. Ito ang aking laban at hindi ako susuko. Alam ko na may isang bagay na espesyal na nakatago sa loob ng mga libro. At hindi ako titigil hanggat hindi ko ito nakikita. Ramdam ko na palapit na ako, na parang isang misteryo na unti-unting nabubunyag. Ang bawat dust particle ay parang isang pahiwatig, bawat amoy ng luma ay parang isang lihim na naghihintay. Isang gabing tag-ulan, habang nasa library ako, ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay tila musika sa aking pandinig. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang sulok na hindi ko pa kailanman napuntahan. Ito ang bahagi ng library na laging may nakablock na bookshelf noong buhay pa si Lolo. Ang bookshelf ay parang sinadya na nakaharang, na para bang nagtatago ng isang bagay na mahalaga. Noong mga bata pa kami, tinatanong namin si Lolo kung bakit laging sarado ang bahaging iyon, at ang sagot niya ay para ito sa mga matatandang libro na hindi na pwedeng galawin, anak. Ngayon, alam kong may mas malalim na ibig sabihin ang mga salitang iyon. Dahil sa aking pagiging mausisa, at sa tindi ng aking pagdududa, dahan-dahan kong nilipat ang bookshelf. Ang bawat pagtulak ay tila isang pagtuklas. Sa likod nito ay isang maliliit na pasilyo na halos hindi napansin, nakakubli sa anino at alikabok. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at alikabok, isang amoy na puno ng misteryo at pangako. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo, ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at kaba. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, tila ba nagbibigay ng babala at pag-asa ng sabay. Sa dulo ng pasilyo ay may isa pang maliit na silid. Doon, may isang lumang mesa, at sa ibabaw nito ay may nakalagay na kahon, isang kahon na parang naghihintay ng aking pagdating. Nang buksan ko ang kahon, halos tumalon ang puso ko sa akakagula. Sa loob ay hindi lamang mga lumang libro, kundi isang koleksyon ng mga dokumento na nakabalot sa isang lumang tela. Ang tela ay malambot sa aking mga daliri, tila ba ito ay nagkukwento ng mga nakaraang panahon. Nang buksan ko ang tela, ang mga mata ko ay lumaki sa pagkamangha, sa di kapanipaniwalang katotohanan na bumulaga sa akin. Hindi lang isa, kundi lahat ng mga orihinal na titulo ng lupa at deed ng mga ari-arian ni Lolo ay naroon, ang lupain sa Batangas na pinag-aagawan nila, ang mga commercial buildings sa syudad na pinaplano na nilang ibenta, pati na rin ang mga titulo ng mga property na pinag-aagawan ng aking mga tita at tito. Kasama ng mga dokumento ay isang selyadong sobre. Nang buksan ko ito, nakita ko ang sulat kamay ni Lolo. Ang kanyang sulat ay malinaw at matatag, puno ng karunungan na tila ba narinig ko ang kanyang boses sa aking isip. Nakasaad doon ang kanyang laro. Alam niya na mag-aaway-away ang kanyang mga anak. Alam niya na ang kanilang kasakiman ay magiging sanhi ng kanilang pagkawasak. Ang mga ari-arian ay inilagay niya sa trust para lang malaman kung sino sa kanila ang magtatangka na abusuhin ang sistema, kung sino ang magpapaligsahan sa kasakiman. Ang tunay na mana ay hindi ang mga ari-arian mismo, kundi ang responsibilidad na panatilihin ang integridad ng kanyang pangalan at pamilya. Ipinagkatiwala niya sa akin ang mga titulo, dahil alam niyang ako lang ang magpapahalaga sa tunay na kahulugan ng kanyang mana, hindi ang pera, kundi ang karunungan, ang pagpapahalaga sa kapayapaan. Nagbasa ako, at sa bawat linya, mas lalo kong naintindihan ang henyo ng aking lolo. Ang kanyang paghihiganti ay hindi tungkol sa pagbibigay ng sakit, kundi tungkol sa pagtuturo ng isang aral, isang masakit na katotohanan. Ang mga tita at tita ko ay nag-aaway sa isang ilusyon, habang ang tunay na kapangyarihan ay nasa akin. Ito ang tunay na aha moment.
Ang twist na hindi ko inaasahan na nagbigay ng bagong kahulugan sa lahat ng aking pinagdaanan. Ang lahat ng kanilang paghihirap, ang kanilang pag-aaway, ay walang kabuluhan. Ang mga taon ng kasakiman ay nagwakas sa isang iglap. Kinabukasan, isang linggo ng hapon, tinawagan ko ang lahat ng tita at tito ko, pati na rin ang abogado, at nagpatawag ako ng isang family meeting. Ang dahilan ko ay pag-uusapan ang kinabukasan ng library na ginawa kong pain para sa kanila. Dumating sila, may mga ngiti ng pagtatagumpay sa kanilang mga labi, na para bang sigurado na sila nasusuko ako. Si Tita Elena ay nakasuot ng mamahaling damit, ang ngiti niya ay puno ng pagmamataas, tila ba nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na tagumpay. Si Tito Robert naman ay mayabang na naglakad papasok, na para bang siya ang may-ari ng buong mansyon na hindi pa naman. Ang bawat isa ay may nakahandang panggipit, pananakot at pangungutya. Tahimik akong naghintay hanggang sa magtipon silang lahat sa living room. Ang mga mata nila ay nakatuon sa akin, puno ng pag-asa na magsasabi na ako ay susuko at ibibigay ang lahat sa kanila. Nang nagsimula silang magsalita ng sabay-sabay, nagpataasan ng boses, sinenyasan ko sila na tumahimik, ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Nandito tayo para pag-usapan ang library, tama, simula ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may natatagong kapangyarihan na hindi nila kayang basahin. Clara, sagot ni Tita Elena, ang tono niya ay parang nagmamadali, na para bang gusto na niyang matapos ang usapan at makuha ang gusto niya. At sa tingin namin, panahon na para ibenta mo na iyan. Wala namang pakinabang iyan sa iyo, puro lang gastos. Umiti ako, isang ngiti na hindi nila kayang unawain. Ganoon ba? Akala niyo ba ang library ay walang halaga? Dahan-dahan akong tumayo at kinuha ko ang kahon na naglalaman ng mga dokumento. Inilapag ko ito sa mesa, sa harap nila, nang may malalim na paggalang. Ang mga mata nila ay lumaki nang makita nila ang mga dokumento. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng isang blanko at pagdududa. Ang mga kulay sa kanilang mga mukha ay biglang naglaho. Ang mga ito, sabi ko, ay ang mga orihinal na titulo ng lahat ng ari-arian ni Lolo. Ang lupain sa Batangas, ang mga commercial buildings, at, pati na rin ang bahay na ito, ang mansyon na ito na pinag-aagawan ninyo. Nagkaroon ng gulo sa silid. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla, pagkalito, at sa huli, galit. Ang mga bibig nila ay nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang mga kamay nila ay nanginginig. Impossible. Bulalas ni Tito Robert, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigla. Ang mga yan ay nasa trust. Hindi mo pwedeng hawakan ang mga yan. Humampas siya sa mesa, ngunit hindi ako natinag. Tama, 30 sabi ko, ang trust ang namamahala sa pera. Pero ang mga titulo, ang tunay na pagmamay-ari, ay nasa akin. Kinuha ko ang sulat ni Lolo at binasa ito ng malakas. Bawat salita ni Lolo ay tumago sa kanilang mga puso, na para bang ito ay isang latigo. Sinabi niya kung paano niya nakita ang kanilang kasakiman, ang kanilang pag-aaway, at kung paano niya ginawa ang lahat ng ito para lang protektahan ang kanyang legacy. Alam kong mag-aaway-away kayo, mga anak ko, basa ko mula sa sulat ni Lolo, ang boses ko ay nanginginig sa emosyon, ngunit matatag. Kaya ko ipinagkatiwala ang mga orihinal na titulo sa taong alam kong magpapahalaga sa aking tunay na mana, hindi ang pera, kundi ang karunungan, integridad, at pagmamahal sa pamilya. At iyon ay si Clara. Ang katahimikan ay bumalot sa silid. Ang mga tita at tita ko ay tumitig sa akin, ang kanilang mga mukha ay namumutla, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding kahihiyan. Ang kanilang mga pag-aaway, ang kanilang mga panunulsol, ang kanilang mga banta, lahat ng iyon ay naging walang saysay. Ang mga taon ng kanilang kasakiman ay nagwakas sa isang iglap. Kaya, sabi ko, inilagay ang sulat ni Lolo sa ibabaw ng mga titulo, ang mga ari-arian ni Lolo ay mananatili sa trust. Ngunit bilang ang may-ari ng mga orihinal na titulo, sisiguraduhin ko na ang bawat sentimo na galing sa trust ay mapupunta sa tama at ayon sa kagustuhan ni Lolo. Walang makakapanlinlang at walang makakaabuso. Ang bawat desisyon ay dadaan sa akin. Ang kanilang mga bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanilang mga balikat ay bumagsak. Ang paghihiganti ni Lolo ay tapos na. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap sa kanila, kundi sa pagpapakita sa kanila ng katotohanan at pagprotekta sa kanyang minahal.
Pagkatapos ng paghaharap na iyon, ang pamilya ay nagkagulo. Ang ilan ay umalis na galit, ang iba ay tahimik na umalis, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at pagkabigla. Hindi na ako nilapitan ng mga tita at tita ko. Ang abogado ay nagpaliwanag sa kanila ng buong detalye, at doon nila napagtanto na wala na silang magagawa. Ang laro ni Lolo ay tapos na, at ako ang nanalo, hindi sa pamamagitan ng kasakiman, kundi sa pamamagitan ng karunungan. Sa mga sumunod na buwan, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay ko. Ang library ay nanatili at ito ang naging sentro ng aking mundo. Ginugol ko ang aking mga araw sa pag-aaral ng mga libro, sa pag-aayos ng mga dokumento, at sa pagtupad sa kagustuhan ni Lolo. Ang mansyon ay naging isang lugar ng kapayapaan, hindi na isang pugad ng kasakiman. Ang trust ay maayos na pinamamahalaan, at ang bawat isa ay nakakakuha ng kanilang nararapat, ngunit walang sinuman ang nakakapanlinlang. Ang paghihiganti ni Lolo ay hindi tungkol sa pagbibigay ng sakit, kundi tungkol sa pagtuturo ng isang mahalagang aral. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang karunungan, integridad, at pagmamahal sa pamilya. Para sa akin, ang library ay hindi lamang isang mana ng kayamanan, kundi isang mana ng karunungan. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas na harapin ang mga hamon at ang kumpiyansa na maging totoo sa aking sarili. Sa bawat libro na aking binuklat, sa bawat pahina na aking binasa, naramdaman ko ang kanyang presensya, ang kanyang payapang tinig na tila ba bumubulong ng mga lihim ng buhay. Sa bawat oras na nasa library ako, naramdaman ko ang presensya ni Lolo. Ito ang kanyang huling regalo sa akin, hindi lang ang mga titulo ng lupa, kundi ang tiwala na ako ang magpapatuloy ng kanyang legacy. Ang mga tita at tito ko ay natuto ng kanilang leksyon kahit na masakit. Ang kanilang pag-aaway ay nagtapos, hindi sa kanilang pagkapanalo, kundi sa kanilang pagkatalo sa sarili nilang kasakiman. Ang kwento ko ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa kayamanan, kundi sa karunungan at integridad. Ang mga libro, ang library, at ang lihim na natuklasan ko, ang nagbigay sa akin ng kapayapaan at ng kanti na hindi matutumbasan ng pera. Ito ang kwento kung paano ako nagmana ng isang lumang library, at kung paano ito nagpabago sa aking buhay, at sa buhay ng aking pamilya, magpakailanman. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay nag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa inyo.